si Moises na binigyan ng kapangyarihan ng Allah na mahati ang dagat. Alam niyo po na kinausap si Moises mismo ng Allah, yung tagapaglikha, sa Mount Tur, sa bundok ng Tur. Di ba? Nung nasa Biblia yata. Nung umakyat siya sa bundok, ay nakita niya yung parang may apoy, nasabi niya, kukuha ko ng pangkatuntungan. Pag-akyat niya doon, narinig niya ang boses ng Diyos. Salita ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanya, ito ay lumapit. At paglapit niya, sinabi sa kanya na, hubarin yung kanyang sandalias. Iba yung kanyang tinelas. Dahil siya ay apak sa huli na bundok na yun. Ngayon, tinanong ni Moises ang Diyos kung anong pangalan. Ikaw na nag-iisang Diyos, anong pangalan mo? Sumagot na po ang Diyos sa panahon po ni Moises. Si Moises po ay taga Middle East. Ano po? Arabo po siya. So nag-usap po sila ng kanyang tagapaglikha sa Arabic. Sumagot po ang kanyang tagapaglikha. Sabi po ng Diyos sa kanya, Innani anna Allah. Innani anna Allah. Ibig sabihin, katotohanan ako si Allah. So doon pa lang po sa time ni Moises, alam na po niya ang pangalan ng Diyos, ang pangalan ng Allah. Innani anna Allah. La ilaha illa Allah. Sabi ng Diyos. Katotohanan ako si Allah, walang ibang Diyos maliban sa atin. Ano sabi ng Diyos sa kanya? Fa'budni. Sabi na, ibig sabihin, sambahin mo ako. Wa aqimus salata li dhikri. At mag-alay ng pagdarasal bilang pag-alaala sa akin. Yun po ang inutos kay Moises ng kanyang tagapaglikha. So nagpakilala na po ang Diyos sa kanya. Katotohanan ako si Allah. So sa panahon pa po ni Moises, ang tawag nila sa Diyos ay Allah. Ano po? Yun po yung pangalan ng Diyos, Allah. Anong sabi kay Moises? Fa'budni, sambahin siya. Yan. So sambahin si Allah. Wa aqimus salat. Yung salat po, yung nakikita nyo po ang mga Muslim nagdarasal na lumuyo po at magpapatira pa. Yun po yung salah. Inutos na po sa time ni Moises na magsalah, didikri bilang pag-alaala sa nag-iisang Diyos. Ayun, doon po tayo kay Yesu Cristo. Sino pong nakakaalam kay Yesu Cristo? Jesus Christ. Wala pong Kristiyano sa inyo? Meron? Meron kasi kami. No, si Yesu Cristo ay anak ni Maria, no? Anak ni Maria. Sige, magtatanong po ako, taga saan po si Yesu Cristo, my friend nyo? Oh? Jerusalem. O sige. Dalawa po kayo eh. O sige, dahil dalawa po kayo, sino po makasagot sa inyo ha? Saan ang Jerusalem? Saan ang Bethlehem? Wala pong bansang Israel. Bago lang po yung Israel. Sa panahon ni Yesu Cristo, wala pong bansang Israel. Ha? Jerusalem, Bethlehem, nasaan ba yung mga yun? Sa Palestine. Palestine. Ano po? Sa Palestine. Palestinian po sila. Ano po? Sige, Palestinian po sila. Okay. So, inutusan po ngayon ay si Yesu Cristo na ipangaral sa mga pinagito kanina, sa mga taga-Israel. Sino po ang Israel? Si Israel po, siya po si Jacob, si Propeta Jacob. Si Propeta Jacob, pinalitan po ang pangalan niya. Pinalitan ng Israel. Yung mga angkan ni Jacob, tinawag na angkan ni Israel. No? Mga angkan ni Israel, mga Israelita, yun po ang mga angkan ni Jacob. So, inutosan po si Yesu Cristo na mangaral po doon sa angkan ng Israel. Hindi po sa country po sa Israel, sa mga angkan ng Israel. Ano po ang sabi ni Yesu Cristo? Tagalog po, sabi niya, ay Arabic, sa salita po nila. Sabi niya, wa inna Allaha Rabbi. Sabi niya, si Allah ang aking Rabb, ang aking Panginoon. Sabi niya, wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum. Sabi niya, si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Fa'budu, sambahin natin siya.
hadha siratul mustaqim. Sampayin natin siya dahil ito ang tuwid na landas. Yun po ang pinangaral ni Jesucristo. Pangalan na naman po ng Allah ang tinutukoy niya. Wa inna Allah, si Allah ang aking Rabb, ang aking Panginoon, at inyong Panginoon. Sampayin siya, at ito ang tuwid na landas. So ano na naman po ang pangalan ng Diyos? Kaya ni Jesus? Allah. Ano po ang mission niya? Sampayin ang nag-iisang Diyos. Ngayon, ang tanong, balik po tayo doon sa topic ko po. Ang relihiyon ng mga propeta. Sino po makakasagot? Ito na po, final. Sino po ang unang propeta ng Diyos? Sino po? Abraham? David? Si Adan? Okay, si Ate. So si Adan, siya rin po ang unang tao na nilikha ng Diyos. Ano po? Si Adan, nilikha siya ni Allah mula sa alikabok, sa putik, sa lupa. At mula kay Adan, nilikha naman ng Diyos ang kanyang asawa na si Eva. At mula sa kanilang dalawa, lumabas na po ang maraming kalalakihan at kababaihan at kasama po tayo doon. So, ibig sabihin, nagaling lang po tayo sa pinakatatay natin na si Adan at pinakananin natin na si Eva. So, bakit po siya ang unang propeta? Ngayon, balik po tayo sa relihiyon. Ano ba ang relihiyon ng mga propeta? So, base sa ating definasyon, ang relihiyon ay pamamaraan o sistema ng pamumuhay ayon sa gusto ng Diyos. Ngayon, nung nilikha po si Adan, mayroon na po bang batas na ibinigay ang Diyos sa kanila, sa kanya? Mayroon na po, di ba? So, mayroon na gusto ng Diyos na gawin nila at ayaw ng Diyos na gawin nila, batas. Kasi ang Islam po ay batas po yan. Mayroon mga batas na dapat sundin. Kaya nga po mayroong halal at mayroong haram. Di ba? Narinig niyo na po yun? Halal, ibig sabihin, ipinaitulog. Haram, ibig sabihin, ipinagbabawal. So, nung nilikha po si Adan, mayroon pong halal. Ano pong sabi ng Diyos kay Adan? Ngayon, manirahan ka sa paraiso na ito. Kainin mo ang lahat ng gusto mo. Halal po yun. Kainin mo lahat ng gusto mo, halal. Maliban lamang sa pulong ito, mayroon po isang pulo na ipinagbawal sa kanyang lumapit. Kasi baka kainin na yung bunga na yun. Kung pinagbawalan siya, yun po ang pinatawag na haram. So mayroon na pong batas. May gusto, sabi ng Diyos, gusto niya, kainin mo agad, yung lahat ng gusto mo dyan, kainin ng asawa mo. At mayroon ayaw ng Diyos. At ngunit huwag mong kainin ito, huwag mong lapitan ang pulong ito. So mayroon na po yung batas, mayroon na po ang Islam. Pero anong nangyari? Sinaway ko? Sinaway ka na ng Eva. So parang nangyayari sa atin dito. Sinabi ng Diyos, huwag na tayo ng kami ng baboy. Huwag kumain pa rin ng mga tao. Diba? So yun ay pagsubok. Yung bungang kahan na yun, napakasarap.